ngayong gabi sa Giorno. Ultimately, he will be a soldier and he would rather die than surrender. To impeach Merceditas Gutierrez as ombudsman. Samahan ninyo akong magbalik tanaw sa mga issue, pangyayari at personalidad na pumukaw sa ating atensyon at kamalayan. And they will move heaven and earth para mapagtakpan ng issue. I get 95% good, positive comments about this whole thing. Mga kwentong humamon at gumising sa ating pagka-Pilipino. At mga istoryang hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng kalutasan. Kagising niyo yung totoong killer. Huwag niyong gamitin ang pamilya ko. Ang lahat ng yan mapapanood ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno. Cave in here in Diwalwag in Sloan. With all these stories, no staff reclining chairs. Mga irregularidad at iskandalong nag-udyok ng kaliwat kanang reaksyon. Pinag-usapan at pinagdebatihan. Ano kaya ang susunod na kabanata? Sa isang iglap, ang mismong pinuno ng kataas-taasang hukuman ang isasakdal dahil sa akusasyon na betrayal of public trust. Pagkatapos ng sunod-sunod na hayagang pagbatikos ni Pangulong Aquino kay Chief Justice Renato Corona, mas mabilis pa sa alas 4 ang pagkilos ng mga kaalyado ni Pinoy sa Kongreso. 75 boto lang ang kailangan pero 188 kongresista ang pumirmat sumang-ayon para ma-impeach ang punong mahistrado noong December 12. Martes, December 13, 8 reklamo ang personal na isinumite sa Senado ni Congressman Niel Tupas, chairman ng Justice Committee ng Kongreso. Walang inaksayang panahon ng Senado. Nang sumunod na araw, nanumpa ang 23 senator judges na maglilitis kay Corona sa impeachment court sa pagbubukas ng sesyon. Nakatutok ang buong bayan sa magkasabay na investigasyon ng Senado at Kongreso sa kaso ni retired AFP Controller Carlos Garcia. Parang isang telenovela, sagana ang mga tagpo sa sisihan, sumbatan, awayan at drama. This is unthinkable. May kanya-kanyang pasabog ang Senado at Kongreso. Mga testimonya ng 2 whistleblower na nagdiin sa mga tiwali umanong opisyal ng sandatahang lakas. So tumatanggap din ho siya ng pera. Hindi po, pag sinabihan niya ako na I need this, produce this. Sa Senado, isang retiradong AFP budget officer ang nagsiwalat ng tradisyon ng pabaon sa mga palabas na pinuno ng AFP. Armado ng mga ebidensyang dokumento, inginuso ni Lieutenant Colonel George Rabusa sina Angelo Reyes, Jomedjo Villanueva at Roy Simatu bilang mga nabiyayaan ng sinasabing pabaon. Tumestigo naman sa Kongreso ang isang dating COA auditor na si Heidi Mendoza at idinitalye ang kanyang nadiskubring pangungulimbat ng pondo sa AFP. Simple lang yan. Ibalik mo yung dokumento kung saan mo hiniram at tapusin mo yung audit. What about the report? Umalingasaw ang baho ng sandatahan nang magsalita na si Rabusa. Sa ilalim ng kasunduan, umamin si Garcia sa kasong panunuhol at money laundering, mga kasong mas magaang sa plunder. Matapos nitong mangakong ibalik sa estado ang higit 130 million pesos, pinayagang magpiyansa si Garcia at pansamantalang pinalaya. Kung makakalusot pa ang may sala sa pagkakataong ito, banta ng mga Giorno, wala nang maglalakas loob pang lumantad at ilagay sa alanganin ang kanilang mga buhay bilang mga whistleblower sa mga darating pang investigasyon.
Matapos gulatin ng bansa ng video ng mga batang bukas kotse sa EDSA, bumuhos ang suporta sa panawagang ibalik sa 9 na taon pababa ang edad ng mga batang di maaaring sampahan ng kasong kriminal. Lalong sumama pa ang sitwasyon ng karahasan sangkot ang kabataan dahil sa kasalukuyang Juvenile Justice o JJ Law. Noong 1 taon daw nagsimulang umingay ang modus operanding tinawag na bukas kotse. Madalas sa mga highway, nakikipagpatintero tuwing 10 oras ng gabi, binansagan silang mga batang hamog. Sapilitan silang nagbubukas ng pintuan ng mga sasakyang nakahinto tuwing may traffic jam para magnakaw. Maliliksi kumilos at mabibilis ang kamay, sisiw na sisiw daw sa mga bata ang pagnanakaw sa mga kawawang pasahero at tsuper. At dahil hindi naman napaparusahan kapag nahuhuli, lalo pang humahaba ang sungay ng mga bata. Kung babaguhin man ang batas, dapat daw tiyakin ang mahigpit na kaparusahan sa mga pabaya at iresponsableng magulang. Ayon sa Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act na naipasa noong 2006, hindi makakasuhan ang mga batang edad 15 pababa na nahuling sangkot sa anumang krimen. Ayon sa batas, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mamamahala sa pagkalinga sa mga batang nahuhuling sangkot sa krimen, kaagapay ang iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mas mahigpit na batas kontra sa mga batang nasasangkot sa krimen, isusulong sa Senado. Kahit minor de edad, makukulong na. Hindi nangangahulugang mali ang batas o ang gumawa nito sa pagdami ng mga batang hamog sa kalsada. Patunay lang ito sa kabiguan ng kasalukuyang henerasyon na arugain at protektahan ang karapatan ng mga batang napipilitang gumawa ng mali para lamang mabuhay. Halos 22 taon nang patay ang diktador Ferdinand Marcos, pero pinagtatalunan pa rin ang kagustuhan ng dating unang pamilya na ilibing ang dating Pangulo sa libingan ng mga bayan. Mainit ang balitaktakan. Parang kahapon lang unang pinag-usapan ang kahilingan daw mismo ng yumaong diktador na ngayon ay nasa sa isang refrigerated crypt sa Ilocos na mailibing bilang isang bayani. Hindi lang ang death wish ng ama ang binuhay ng senador kamakailan. Sa nakaraang selebrasyon ng ika-25 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution na siyang nagpaalis sa mga Marcos sa Malacanang, nagbitaw ng isa pang kontrobersyal na pahayag ang senador. Hindi kayo napatalsik si former President Ferdinand Marcos. Ano kaya yung sitwasyon natin? Siguro Singapore na tayo ngayon. Hindi naman daw mangangahulugan na sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani, kasama na rin mababaon sa limot ang mga kasong ipinupukol sa mga Marcos. Sa buong rehiyon ng Timog Kanlurang Asya, tanging Pilipinas lang daw ang bansang nalugmok sa matinding pagkakautang noong panahon ng diktadorya. Samahan mo pa ng pagnanakaw ng bilyon-bilyong pera ng gobyerno at paniniil ng ating kalayaan, paano raw natin maaatim na ituring si Marcos na isang bayani? Madilim na bahagi ng ating kasaysayan ang diktadoryang rehimen. Kaya tiyak na hindi madaling isakatuparan ang ipinaglalaban ng pamilya Marcos na gawing huling hantungan ng yumaong diktador ang libingan ng mga bayani. Nagpadala kami ng information sa kampo ni Ginang Arroyo na meron ng warrant of
arrest. 3 araw matapos ang matinding salpukan ng Palasyo at Korte Suprema sa isyu ng pag-alis sa bansa ni na dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at First Gentleman Mike Arroyo, muling napigilan ng Malacanang ang planong pag-alis ng mag-asawang Arroyo. Naglabas ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo si Judge Jesus Mupas ng Pasay City Regional Trial Court kaugnay ng kasong election sabotage na isinampa ng Commission on Elections. Hinaharang ng Malacanang ang pag-alis ng mga Arroyo sa paniwalang tatakasan ng mga ito ang mga kasong isasampa ng pamahalaan laban sa kanila. Kung dumaan man sa tamang proseso ang pagsasampa ng kaso, lubhang napakabilis daw ng paglabas ng warrant ng korte. Ang warrant of arrest ang huling baraha ng Palasyo kontra sa mga Arroyo na handa nang umalis patungong Singapore noong Biyernes. Bago lumabas ang warrant, ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng Palasyo na bawiin ang Temporary Restraining Order o TRO na ibinigay nito sa mag-asawang Arroyo noong nakaraang Martes para makaalis at magpagamot sa ibang bansa. Kahit final and executory, binaliwala ng Palasyo ang TRO sa isang madramang tagpo sa Ninoy Aquino International Airport. Nakapagpareserba ng 6 na flights paalis ng Pilipinas ang mag-asawa paglabas ng TRO, pero hinarang sila sa immigration. Ito raw ang kauna-unahang pagkakataon na sinuwag ng Malacanang ang Korte Suprema na siyang may huling salita sa usapin ng batas. Bukod sa pagtukoy sa right to life, walang ibinigay na paliwanag ang Korte Suprema kung bakit pinapayagan itong umalis ang mag-asawang Arroyo bago pa man pag-usapan kung legal nga o hindi ang watchlist order ng DOJ na pumipigil sa kanilang pag-alis. Pero sa dissenting opinion ni Associate Justice Lourdes Maria Sereno, lumabas na hindi raw pinagtalunan ng mga mahistrado ang sakit ng dating Pangulo. Dahil pawang mga itinalaga ni Ginang Arroyo sa Korte Suprema ang 8 pumabor sa TRO, sinasabing politikal at parang bayad utang ang kanilang desisyon. Umani man ang batikos ang Malacanang sa hindi pagsunod sa Korte Suprema, kumpiyansa itong hindi mawawala ang tiwala ng taong bayan kay Pangulong Aquino. Parang Pasko sa Nobyembre noong nakaraang linggo dito sa Hacienda Luisita, matapos kumalat ang balitang nagdesisyon na ang Korte Suprema. Ang 4,915.75 hectares na lupain ang pinakamalaking asyenda sa bansa na nagpatupad ng SDO, isang sistema ng pagmamay-ari ng lupa sa ilalim ng CARP o Comprehensive Agrarian Reform Program ng gobyerno. Sa panunungkulan ni dating Pangulong Cory Aquino, ang yumaong ina ni Pinoy, muling naungkat ang usapin sa Luisita. Nangako ang Pangulo ng tunay na land reform sa CARP, pero ang Republic Act No. 6657 na pinanday ng Kongresong hitik ng mga asendero ay nakuhang ikutan ang layunin ng programa. Ipinag-utos ng Korte Suprema na ibigay ang 4,335.24 hectares ng Hacienda Luisita sa 6,296 farm worker beneficiaries, kapalit ng hawak nilang shares of stock ng Hacienda Luisita Incorporated o HLI. Sa parte ng Luisita, babayaran daw ng gobyerno ang may-ari sa loob ng 10 taon. Pag-aaralan pa lang kung ano ang just compensation o halagang dapat ibayad sa Hacienda Luisita. Sa utos ng Korte Suprema, nasa DAR ang pagpapasya pagdating sa alokasyon ng lupa. Kung pantay-pantay ang hatian, ang bawat benepisyaryo ng Luisita ay magkakaroon ng tig 0.68 na ektaryang lupain sa loob ng Hacienda.
Kung wala na raw maghahabol sa Supreme Court, sapat na ang 6 na buwang ibinigay ng kataas-taasang hukuman para ipatupad ng DAR ang desisyon. Sa dami ng kailangang asikasuhin at plantsahin kaugnay ng Asyenda Luisita, iba yung pasensya at pagmamatyag ang kailangan para sa isang tunay na reformang agraryo. Tila hindi pa rito magwawakas ang istorya ng Asyenda Luisita. Ultimately, he will be a soldier and he would rather die than surrender. Naging laman sila ng mga pahayagan at pinag-usapan sa telebisyon. Bawat detalye at impormasyon inalam ng publiko. Dahil ang isyong kanilang kinasangkutan, talaga namang kaabang-abang. February 8. Umalingaw-ngaw sa lahat ng sulok ng bansa ang putok ng kalibre 45 ni dating AFP Chief of Staff Angelo Reyes. Idala po sa amin si Secretary Angelo Reyes. Isang kagimbal-gimbal na pangyayari ang pagpapatiwakal. Kabuntot nito ang matinding pagdadalamhati, panghihinayang, pagsisisi at kung minsan pagmumuni-muni ng mga naiwan. Sa pagpapakamatay ni dating AFP Chief Angelo Reyes, mananatiling opinyon ang lahat ng paliwanag sa kanyang pagpapatiwakal. Ang hindi may tatanggi ay ang mga issue na nagtulak sa kanya para kalabitin ang gatilyo ng sariling baril. Paniwala ni Beltran na naig kay Reyes ang pagiging sundalo, ang pagiging general na laging kontrolado ang kanyang tropa at sitwasyon. Ultimately, he will be a soldier and he would rather die than surrender. Malapit daw sa puso ng dating AFP chief ang mga sundalo at ang sandatahan. Masasayang ang isinakripisyo niyang buhay kung ito mismo ang magiging dahilan para ihinto ang malalimang investigasyon ng katiwalian na pumapatay din sa buong AFP. Pagkatapos madiskaril para ngayong isang sasakyang walang preno ang House Committee on Justice sa pagdinig sa impeachment complaint laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Para mapatalsik sa kanyang pwesto, 28 boto lang ang kailangan ng komite, pero 39 ang nakakitang may probable cause si Gutierrez dahil umano sa kanyang kapabayaan sa trabaho bilang ombudsman. He finds the existence of probable cause to impeach Merceditas Gutierrez as ombudsman for betrayal of public trust on the second complaint based on the 3 allegations stated. Dahil isang prosesong politikal ang impeachment, tiyak na dadaan sa butas ng karayom ang parehong kampo ng ombudsman at ng mga nag-aakusang grupo't mambabatas. Inaresto si dating AFP Controller Lieutenant General Jacinto Ligot dahil sa pang-iisnab sa investigasyon sa Senado. Nahuling nagpapalusot lang ang general na may sakit ng dayuhin ng Senate doctor sa kanyang tahanan. Mukhang di paaawat ang Senado sa kanilang investigasyon tungkol sa milyon-milyong pisong kinulimbat di umano ng mga pinakamatataas na opisyal ng AFP. I invoke my right against self-incrimination. Pagkatapos makaiwas ng mag-asawang Ligot sa pagsagot at paikot-ikot lang na pakikipagkulitan sa mga senador sa isinasagawang investigasyon ng Senado, parang sirang plaka ang mag-asawang Ligot sa pagsagot ng I invoke my right against self-incrimination sa tuwing tatanungin sila ng mga senador. Ganun pa man, nananatiling malaking misyon ang paglilinis ng kabulukan sa buong AFP. At ang bola ay nasa kamay ngayon ng bago nitong liderato.
Sa gitna ng mainit na imbestigasyon ng Senado sa korupsyon sa AFP, magkahalong tuwa at panghihinayang ang sumalubong sa paghirang ni Pangulong Noynoy Aquino kay General Eduardo Oban Jr. bilang bagong Chief of Staff. Sa panayam ng Giorno kay General Oban, tiniyak ng bagong Chief of Staff na hindi na mangyayari sa sandatahang lakas ang kabulukang tinututukan ngayon sa Senado. Isang malaking hamon ito na ma-restore o ma-regain namin ang trust, ang kredibilidad ng institusyon sa paningin ng nakararaming tao. Within the next 9 months, I'm looking at the procurement, logistics, and financial management reforms. Kulang na kulang daw ang 9 na buwan ni Oban sa napakaraming problema at kailangan daw baguhin sa sandatahang lakas. Sa pagbabagong naiisip ni Oban, higit daw sa pondo ang kailangan ng AFP. Ang may pinakamalaki at mahalagang papel ay ang Commander-in-Chief, si Pangulong Noynoy Aquino. March 25, naglabas ng desisyon ng Malacanang kaugnay ng insidente. Gross neglect of duty at gross misconduct sa paghawak ng dismissal complaint ng hostage taker na si Mendoza ang idinahilan ng Office of the President sa pagkakasibak kay Deputy Ombudsman Emilio Gonzales III, ang opisyal na umupo sa kaso ng pulis na nag-amok at sinasabing nakapatay ng 8 turistang Chinese noong nakaraang August 23 sa Quirino Grandstand. Kung matino ang leader ng tanggapan ng ombudsman, ang ombudsman mismo, hindi tayo magkakaroon ng ganitong debate tungkol sa desisyon ni Pinoy na manibak ng Deputy Ombudsman. December 2008 pa nang halos magkasunod na nahulihan ng higit 4 na kilo ng heroin sina Villanueva at Credo sa Xiamen. Si Batay naman naunang natiklo, dala ang halos 7 kilong droga sa Shenzhen noong May 2008. Ilang dekada na raw na nakikinabang ang pamahalaan sa remittances ng mga OFW, kaya nakapanlulumong isipin at tanggapin na sa oras ng kanilang matinding pangangailangan, tila wala silang matibay na gobyernong masasandalan. Expert na tayo dapat sa OFW concerns. Pero bakit hanggang ngayon ganito pa rin tayo? Parang every time na mayroong problema, bibitayin, may problema na OFW, para tayong nangangapa. Ang opinyon ng karamihan, kahit ano pa raw ang pagkakasala ng ating mga kababayan, katungkulan ng pamahalaan na pangalagaan ang kanilang kapakanan, isalba ang kanilang buhay, at tulungan ang kanilang mauulila. Anak ng prominenteng politiko. Walang awang pinagsasaksak at binaril sa loob ng kanyang sariling pamamahay. Ipinatumba umano ng mga sariling kapatid. Isang nakapangingilabot na krimen na nagwawasak sa isang buong angkan at humahamon sa sampalataya ng lipunang Pilipino sa tibay ng pamilya. Oktubre 28, 2011, inabutan ng mga pulis na duguan ang 23 taong gulang na si Ramjen Bautista sa may pintuan ng sarili niyang kwarto. Sugatan din ang kasintahan niyang si Janelle Manahan. Ang bilang ng mga natamo niyang tama ng saksak ay 10. Isa dito ay tumagos sa kanang bahagi ng kanyang puso. Sa kanyang pinirmahang salaysay, bigla raw pumasok sa kwarto ang lalaking nakamaskara ng pang-Halloween at 2 beses siyang binaril. Nakiusap daw siya kay Mara na tumawag ng ambulansya para madala sila ni Ramjen sa ospital. Tinawagan din ito ang kapatid. Kinabukasan, sumulpot ang isang impormante na nagtuturo ng mga suspect.
Lumutang ang pangalan nina Ramon Joseph o RJ at Ramona, mga kapatid ni Ramjen, bilang mga mastermind. Tugisin niyo yung totoong killer. Huwag niyong gamitin ang pamilya ko. Naging mainit ang pagpasok ng buwan ng mga puso para kay Pinoy dahil sa balitang pakikipag-date niya sa Koreanang TV host na si Grace Lee. Marami ang nagulat, natuwa at mayroon din namang disang-ayon sa pag-amin ni na Grace at Pinoy. Pero di raw ito pinapansin ni Grace. I think from the tweets and from my radio show and from my Facebook account, I get 95% good, positive comments about this whole thing. And 5% negative, which I think isn't so bad. Diretso at natural kung magkwento ang 29 na taong gulang na dalaga. I can't imagine sitting in front of you talking like this if I wasn't from the media because I'd be so nervous. You know, talking about this may make him more human to a lot of people. Wow. Are you prepared to go all the way to Malacanang? I have not thought that far yet. But you can imagine yourself in that role. I'll have to pray about it. It's such a huge responsibility. And I don't think that's a decision that I could just ponder on a daily basis without having proper guidance. Nakapagtatakang sa isang bansang palaging binabayo ng hagupit ng bagyo, bakit marami pa rin sa atin ang tila hindi handang humarap sa pananalasa ng delubyo? Mayaman man o mahirap, lalaki man o babae, matanda man o bata, lahat naging biktima. Sa paniningil ni Inang Kalikasan, ano kaya ang aral na iniwan sa bawat isa? The 8.9 magnitude quake triggered a worst kind of damage here because of Costa das ilhas de Miyakojima e Aiya. Swept away everything in Tinutukan ng buong mundo ang makapigil hiningang delubyo sa Japan noong March 11 kasunod ng magnitude 9 na pagyanig sa Honshu sa hilagang silangan ng bansa. Mga gahiganteng alon na umabot sa 10 metro ang taas ang nanalasa sa mga kalapit na bayan ng Iwate, Fukushima at Miyagi. Umabot ang rumaragasang tubig hanggang 10 kilometro o singhaba ng South Metro Manila Skyway papasok sa lungsod ng Sendai sa Miyagi at nilamon nito ang lahat ng nadaanan, mga bahay, sasakyan at di mabilang na tao. Itinaas ang tsunami warning sa may 20 bansa bunsod ng nangyari sa Japan. Bumuhos ang pakikidalamhati at suporta sa internet para sa mga Hapon matapos ang trahedya. Libong tao na namatay sa lindol at tsunami. Umabot na sa 20,000 ang nawawala at hinihinalang namatay sa magkasunod na lindol at tsunami. Tinatayang $175 billion naman ang nawasak dahil sa sakuna at patuloy pa itong tumataas. Pero isa pang nakaambang sakuna ang kinakaharap ng Japan ngayon, ang banta ng isang nuclear meltdown sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant na isa sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Sa ngayon, sabi ng gobyerno, kinubabawan ng takot ang mga kalapit na bansa na nasa direksyon ng hangin na nanggagaling sa Japan. Ang bansang itinuturing na isa sa pinakahandang bansa pagdating sa sakuna, tinututukan ngayon ng buong mundo kung ano pa ang maaaring mangyari matapos ang dinanas nilang delubyo.
taon matapos hagupitin ni Ondoy ang Pilipinas, isa na namang bagyo ang naghasik ng lagim sa Luzon. Malakas ang hangin na dala ng bagyo noong Martes, kaya sa loob lamang ng ilang oras, nagbagsakan ng mga puno at poste ng kuryente sa mga apektadong lugar. Dahil dito, halos 2 milyong tahanan ang nakaranas ng brownout. Sinuspindi ang mga klase, naparalisa ang maraming opisina at tanggapan. Tumbukin nito ay ang Apari, Cagayan Dahil at sa Batanes. pagdaan ng bagyong Kung Kiel, ihahambing daw sa 3 bagyong araw Pedring, matapos mas si mahina pa rin si Pedring, Kiel na may nananatiling lubog sa baha ang ilang bayan sa Bulacan, Pampanga, Pangasinan, Cagayan at Isabela. Sa Metro Manila, isa ang Marikina sa mga hindi sinanto ng bagyong Pedring. Mabilis na tumaas ang tubig sa Marikina River at agad na binaha ang mga kalapit barangay. Nakapagtatakang sa isang bansang palaging binabayo ng hagupit ng bagyo, bakit marami pa rin sa atin ang tila hindi handang humarap sa pananalasa ng delubyo? Ang Pilipinas ay isang bansang madalas tamaan ng bagyo at iba pang kalamidad. Sa loob ng 1 taon, hindi bababa sa 20 bagyo ang pumapasok sa bansa. Pisong infrastruktura at libo-libong buhay na ang nasakripisyo sa ganti ng kalikasan. Hindi natin hawak ang galaw ng kalikasan. Sa anumang pagkakataon o unos na dumaan, kailangang handa ang sinuman. Sa ganitong pagkakataon, kailangan pa ring ipaintinding importante ang buhay ng tao at isa na rito ang buhay mo. Mula sa ere, kitang-kita ang perwisyong gawa ni Sendong sa Iligan City. 45,000 pamilya ang nawala ng tirahan. Tinatayang 1 bilyon ang nasirang kabuhayan at infrastruktura, higit 1,000 buhay ang nasawi at kulang-kulang 2,000 tao ang hindi pa matagpuan hanggang ngayon matapos ang pananalasa ni Sendong sa Mindanao. Isinisi ni FIVOLT's Director Rene Solidum ang flash flood sa Cagayan de Oro at Iligan sa tinatawag niyang aggravating factors. Yung mga troso o mga kahoy ay pwedeng napara. At yung mga ulan na tuloy-tuloy ng December 16 hanggang 17 ay naipon sa likod ng mga troso at nagkaroon ngayon ng dam ng tubig. At nung nabuwag yung dam na yon, biglang nagkaroon ng baha. Muli na namang naranasan ang ganti ng kalikasan sa Compostela Valley. Walang sinisino, lahat damay sa pag-abuso rito. Huwebes noong nakaraang linggo, ginulantang ng isang malagim na trahedya ang Sitio Diat, Barangay Napnapan sa bayan ng Pantukan sa Compostela Valley. Sa bundok na ito, maraming small-scale at medium-scale na minahan, kasama na ang parte kung saan nagkaroon ng landslide. More or less, nasa mga 180 plus na yung total number ng rescue teams natin na andito ngayon. Hindi tayo mawala ng pag-asa, basta tuloy ang rescue operations, rescue and recovery. Marami na raw yumaman dahil sa pagmimina sa Compostela. Kaya raw kahit pa delikado, dagsa ang mga taong umaasang mababago ng ginto ang kanilang kapalaran. Nasa East Mindanao Ridge ang Compostela Valley na sagana sa world-class copper at ginto. Ayon sa pagsusuri ng isang Australianong minahan, may 5 billion pounds na copper o tanso at higit 10 million ounces na ginto ang matatagpuan sa lugar. Kahit sinasabing iligal ang pagmimina sa bundok,
lagana pa rin ang operasyon dito. Ikatlong malaking landslide na ito sa Pantukan. Dalawa rito nangyari sa barangay Napnapan. Noong nakaraang taon, naglabas ng direktiba ang Mines and Geosciences Bureau na itinuturing ng high-risk hazard-prone areas ang 6 na sityo sa Barangay Napnapan at ang sityo Panganason sa Barangay Kingking. Pero aminado ang pamahalaan na hindi madaling alisin ang pagmimina sa Compostela Valley. Dalang-dala na raw ang Pantukan sa sunod-sunod na trahedyang nangyayari sa kanilang lugar. Hindi na raw dapat itong maulit pa. Meron na mag-census din yan, automatic yan. Pilista lahat ng bahay. Talagang palilipatin na sila whether they like it or not. And they will move heaven and earth para mapagtakpan ang issue. Kahirapan at pananamantala. Ito raw ang pangunahing ugat ng lumalalang problema sa krimen at droga. Sa eksklusibong pag-iimbestiga ng Giorno, muli nating silipin ang walang katapusang problemang ito. Madaling araw ng January 6, ni-raid ng mga ahente ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang isang bahay sa Ayala, Alabang Village na pinagsususpetsahang Shabu Factory. 5 Hong Kong nationals ang nahuli kasama ang mga gamit sa paggawa ng shabu. Makaraan ng 1 linggo, 2 bahay pa sa eksklusibong village rin ang nadiskubre na ginagamit ng grupo. Bukod dito sa isa pang bahay sa Ayala, Alabang din na inuupahan ng grupo bilang kanilang pahingahan. Madali raw na ipasok ang mga gamit sa Shabu Factory at hindi ininspeksyon ng mga sikyo ang mga sasakyang nagpasok nito dahil may sariling stickers ang mga nahuling Hong Kong nationals. Sa forum na ipinatawag ng Ayala Alabang Village Association, tinanong si General Magsino ng isang residente kung masasabi nitong drug-free na ngayon ang kanilang komunidad. Tumangging magbigay ng garantiya ang general. This time we are not yet sure. Ang hiling ng mga residente ay lalong maghigpit ang asosasyon sa mga pinauupahang bahay dahil ito raw ang ugat ng problema. Sunod-sunod na masasamang balita ang bumangga sa mga pasahero at motorista ng Metro Manila. Sabot ng isang pampaserong bus sa kabaan ng EDSA sa May Buendia. 5 ang patay at 14 ang sugatan sa bombang sumabog sa isang pampasaherong bus sa panulukan ng EDSA at Buendia. Sa Diaryo Telebisyon, lumutang ang teorya na may koneksyon ang pagsabog ng bus sa EDSA sa brutal na pagkakapatay sa 2 ahente ng segunda manong sasakyan. Ang brutal na pagkakapatay sa 2 car dealers na sina Emerson Lozano at Venson Evangelista ay ibinibintang ng PNP sa Dominguez Carnapping Syndicate. Hubaran, ito ang hiyaw ng kolumnistang si Al Pedroche sa lumalalang insidente ng carnapping. Kumbinsido ang veteranong Giorno na may malalaking tao sa likod ng mga tila walang kinatatakutang carnapper. Hindi mayaalis yung mga padri-padrino sa mga nakatataas na opisyal sa gobyerno sapagkat siyempre nagkikinabang sila itong mga Dominguez na ito kung bakit it was so easy for them to yield themselves to authorities. At ayaw pang palabasin and it seems meron pa mga opisyal ng gobyerno na pinagtatakpan sila na hindi sila mga suspect. Initially, ganyan na sila humihingi ng custody lang sa otoridad. When in fact, sila na ang tinukoy ng mga unang 2 nahuling suspect. Isa si Al sa mga taga-media na naniniwalang may kinalaman sa tumitinding kaso ng carnapping ang pagpapasabog sa Newman Goldliner bus sa Buendia. Alam mo, nung unang pumutok ang balitang yan, yung sa nangyari sa Buendia, Makati,
medyo natawa ko eh. Ang pumasok agad sa isip ko, diversionary tactic dahil maraming sasabit ng mga opisyal ng pamahalaan. Payo ni Pedroche sa lahat, mag-ingat at maging mapagmatyag. Mayroong mga na-implicate na mga high government officials and they will move heaven and earth para mapagtakpan ng issue and save their faces. Tuwing umaga, ito ang buhay ng batang ito na ikukubli natin sa pangalang Daryl. Tambay malapit sa dagat, kwentuhan kasama ang barkada, o kung minsay nagbabasketball. Sa tuwing magtatakip silim, nagbabagong anyo ang binatilyong ito. Isa si Daryl sa mga binansagang mga pirata ng Baseco, mga binatilyong nag-aabang at nagnanakaw sa mga dumaraong na barge na may dalang kargamento. Noong simula, tagalangoy raw o tagatawid lang ng mga nakaw na bakal mula barge papunta sa seawall ang itinoka kay Daryl. Gawa sa styrofoam, sa boya niya isinasakay ang mga piniratang bakal. Mabilis rin daw niyang natutunan ang takbo ng operasyon. Tila kidlat sa bilis kung kumilos ang mga binatilyo. 3 hanggang 4 na oras daw ang itinatagal ng kanilang operasyon. Kung minamalas, maaari itong tumagal pa, lalo kung naiispatan ng mga bantay na gwardya. Magkano man daw ang kitain ni Daryl, diretso agad sa kanyang nanay. Pandagdag daw sa panggastos nila sa bahay. Kaya ako tintuloy ginagawa ko na yun. Pag dito ako sa bahay, wala namang ginagawa. Wala namang akong trabaho eh. Kasi si sinabi niya, yung paano congressman before needed to this as permission from me. Ito ang pang-4 na beses sa loob ng isang araw na tinanggihan kami na mag-shoot at mag-interview ng doktor sa kahit na anong pampublikong ospital dito sa Samar. 9 na oras kaming pabalik-balik sa Catbalogan hanggang sa Calbayog para tingnan ang tunay na kalagayan ng mga pampublikong ospital. Kahit maraming alam at may sariling mga reklamo, tumanggi ang doktor na magsalita sa harap ng kamera. Pinayuhan niya kaming magtanong na lang sa mga Samareño. Hindi kami nahirapan magkumbinsi ng taong magkukwento tungkol sa klase ng mga ospital sa probinsya. Ako, hindi ako natatakot magsalita ng katotohanan. Dahil naranasan ko na, reresitahan muna kami. Padaubos na yung pera namin, saka kay re-repair naman sa ibang ospital. Ang panganay na kapatid daw niya ay namatay nang hindi nalaman kung ano ang sakit. Pabalik-balik ng ospital. O parang lagnat lang, sinugod na namin sa ospital, doon na namatay sa ospital. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Dr. Tan sa pagtukoy ng ugat ng problema. Masamang pamumulitika. Kung talaga namang gusto suporta ng government, maglalagay siya ng pera. Magtatawag siya, magre-recruit siya ng mga doktor. Pupunta siya ng Cebu. Punta naman, di ba? Ang daming medical schools doon. But it was not even in the 10 priorities of the local government. Hindi naniniwala si Dr. Tan na walang magagawa ang pamahalaan sa problema ng mga Samareño sa kalusugan. Maaari raw makialam ang DOH kahit ang Department of Interior and Local Government sa problema kung hindi tama ang pamamalakad ng lokal na pamahalaan. Ang bola raw ay hawak na ngayon ng Department of Health. May pag-asa pang mabago ang mga ospital na bagsak ang scorecard. Political will lang ang kailangan. Ang pangako ng kasalukuyang pamahalaan.
Asahan po ninyo ang patuloy naming pagbibigay ng makabuluhang ulat at masusing pagtatalakay ng mga isyong kinakaharap ng ating bansa. Hanggang sa susunod na Martes, ako po si Lucy Cruz Valdez, ang inyong Giorno.